US Embassy kinumpirma ang pagbuo ng Estados Unidos ng Task Force Ayungin. National Security Advisor Eduardo Año nilinaw na mananatiling Pilipinas ang mangunguna sa mga operasyon sa Ayungin Shoal. Si Patrick De Jesus sa Sentro ng Balita Live. Aljo, sinabi nga ng Embahada ng Estados Unidos na ang Task Force Ayungin ay naglalayong palakasin ang koordinasyon at interoperability sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas sa pamagitan ng pagsuporta ng puwersa ng Amerika sa mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Unang ibinahagi sa isang social media post ni US Secretary of Defense Lloyd Austin III na kinamusta niya ang mga tropang Amerikano na bahagi ng US Task Force Ayungin sa kanyang pagbisita noong Martes sa AFP Western Command sa Palawan. Sa isang pahayag, sinabi ng Embahada ng Estados Unidos na ang inisyatibang ito ay nakahanay sa iba't ibang linya ng kooperasyon sa pagitan ng mga puwersa ng Amerika at Pilipinas. Kabilang dyan yung Mutual Defense Board, Security Engagement Board Process at Bantay Dagat Framework na naglalayong itaguyod ang isang malaya at bukas na rehiyon ng Indo-Pacific. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, ang presensya ng US troops sa Palawan ay para magbigay ng technical assistance sa Command and Control Fusion Center sa Western Command. Sa kabila naman ng pagkakaroon ng Task Force ng Amerika, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na ang mga operasyon sa Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre ay pagsisikap pa rin ng Pilipinas. It is purely, solely a Philippine armed forces, Philippine forces operation. The WESCOM supported by the Philippine Coast Guard. The RORE, the Ayungin is always a pure Filipino operation. Para naman kay Año, malaking tulong ang suporta na ibinibigay ng US na hindi lamang nakasentro sa Ayungin Shoal. This is not centered just on Ayungin. It is, kumbaga, lahat ng aspect ng MDT, SEB, ang ating collaboration with the US forces. Samantala, nagsama-sama ngayong araw dito sa Pampanga ang iba't ibang army mula sa ASEAN region para sa taunang ASEAN Armies Meet. Matapos ang 8 taon, ang Pilipinas muli ang host nito na may temang Strengthening Unity, Security and Prosperity, Fostering Camaraderie and Cooperation. At Aljo, sa naging talumpati nga ni Secretary Año sa pagbubukas o dito sa ASEAN Armies Annual Meet, sinabi niya na patuloy yung pag-evolve ng responsibilidad ng mga militar kasabay pa sa mga hamong kinaharap sa buong South China Sea. Aljo. Maraming salamat, Patrick De Jesus.